Nagkamali lang siguro ako kay Marivic. Ay, Ang sama mo. Akala mo ba isa akong bata na mauuto sa kasinungalingan mo? Kasinungalingan ko? Hay, Uncle, piliin niyo naman po salitang gagamitin niyo sa akin. Ba't talaga naman? Anong karapatan mong lokohin ako, ha? Pasensya ka na sa akin, Uncle. Hoy, nasaan ba talaga yung babaeng nakita ni Christoph dun sa airport? Uncle naman, hindi ko nga po alam ang pangalan ng babaeng yun. Paano ko siya papakilala sa'yo? Mag-blind date ka. Ayoko po, Uncle. Manahimik ka dyan. Hahanap ka ng ka-blind date o si Alexi na lang. Yun lang ang choice mo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Babalikan mo si Alexi o hahanap ka ng iba? Bakit parang hindi ko yata may pinta mukha ng pinakamaganda kong fiancé? Aldwin, gusto kong malaman ng totoo. Tungkol saan ba? May iba ka bang babae? Ano yun? Gusto kong magtiwala sa'yo. Pero bago ko ibigay yon, gusto kong sabihin mo ng totoo. Ano nga aminin ko sa'yo, Andrea? Honey, ano ka ba? Ang sabi mo, magtitiwala ka sa akin. Bakit ka ba kasi nagkakaganyan? Dumaan ako sa bahay niyo kanina. May flower basket doon. Sa isang babae galing yon, di ba? Medyo iba rin ang ikinilos ni Mama sa akin. Ibang pakiramdam ko doon. Kanino ba talaga nanggaling yung flower basket na yun, Aldwin? Yung ba ang dahilan? Honey, nagagalit ka sa akin dahil doon? Ang honey ko talaga, oh. Ang totoo, isang customer namin na nagpadala sa akin noon. Nalaman niya lilipat na ako ng kumpanya sa susunod na araw. Gusto kasi niyang ako pa rin ang tumapos ang project nila. Suho lang yung bulaklak na yun, honey. Oo, sige. Babae nga nagpadala. Sinasabi ko ng totoo sa'yo. Pero parang kasing edad na siya ng mama ko. Seryoso ba yan? Hindi. Sinungaling ako. Wala akong sinabing totoo. Ay, huwag ka na nga mang-inis dyan, honey. Kung ganun, sino naman yung inaway mo sa phone nung nag-CR ka kanina? Ay, naku. Mukhang seryoso ka talaga mga away ngayon, ah. Masyado ka naman nagiging paranoid, honey. Ha? Ano? Kausap ko yung isang tauhan ko sa opisina kanina. Oh, ano? May tatanong ka pa? Para saan yan? Wala na akong tinatago, di ba? Ay, honey ko. Pero masaya ako sa ginawa mo. Anong masaya dun? Pinag-alala mo nga ako dahil dun. Totoo ba nagselos ang honey ko dahil doon? Dahil sa pagsiselos mo, pakiramdam ko mahal na mahal mo talaga ako, honey. Ang sweet mo naman. Dahil sa nangyaring yan, naramdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Dahil doon, kinilig ulit ako sa'yo. Isa beses pa nga. Sus. I'm really sorry, honey. Andrea, sabi ng daddy mo, gusto niyang makausap si Aldwin. Gamitin mo na yan. Bumili ka ng kotse mo. Pumili ka ng kahit anong modelo ng kotse na magustuhan mo. Salamat po, Papa. May nagagamit naman po akong kotse kaya hindi ako bibili. Kunin mo na lang to. Bumili ka na ng bago para sa kaligtasan mo rin naman yon. Magkakaroon ka na ng pamilya, Aldwin. Naisip mo ba yon? Maraming salamat, Papa. At isa pa, gamitin mo rin yung matitira dyan para sa kasal ninyo. Pasensya ka na rin, Aldwin. Hindi ko na naiabot na maaga sa'yo yan. May problema ba, Angeline? Bakit ba kung ano-anong sinasabi mo sa akin simula pa kanina? Wala yan, Ate Andrea. Bakit hindi ka pa nakapantulog? May lakad ka na naman ba ngayon? Wala, ate, no? Nasampal ako ng anak mo na napakalakas dahil sa perang yun. Ayoko na maibalik at hindi mapakinabangan. Pagkatapos kitang ibili ng bagat kung ano-ano pang gamit, halos wala na rin natira doon. Marami rin nabiling pagkain yun. Ano gusto mo, iluwa ko lahat ng pagkain binili natin sa perang yun? Ha? Nababaliw na ba silang dalawa? Teka na.